Pansamantalang ipatutupad ang 4-day work week sa ilang opisina ng gobyerno simula sa Lunes, alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bunsod pa rin yan ang epekto ng gulo sa Middle East at bukod sa nakaambang malakihang taas presyo sa gasolina at diesel sa susunod na linggo, posible rin daw tumaas ang singil sa kuryente ayon sa Energy Regulatory Commission. Yan ang aking sinaksihan. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Ngayong nakaambang nakalululang taas presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, pila-pila na ang mga nagpapakarga sa ilang gasolinahan. Parang wala na akong magagawa dyan pero mabigat masyado. Magtataas pa. Baka titigil na ako sa pagdadrive. Imbis na yung kikitain mo, idadagdag mo pa doon sa pandiesel. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kung iisang bagsak ipatutupad ang taas presyo, posibleng pumalo sa 80 piso kada litro ng diesel. At kung tumindi pa ang gulo sa Middle East, pwedeng umabot yan ng 70 piso kada litro ngayong buwan. Yung Ukraine-Russia, Mr. Chair, umabot tayo ng mga 90 kasi. So, yun, ayokong mag-project, pero ito'y mas masama pa dun Pakikiusapan daw ng DOE ang oil companies na unti-untiin ang dagdag singil. Ang ilang motorista nag-iipon na ng drum-drum na produktong petrolyo tulad ng ilang nakuhanan ng GMA News. Pero may babala kaugnay dyan ang Bureau of Fire Protection. Mamahigpit po na ipinagbabawal ng Bureau of Fire Protection na mag-imbak o mag-store ng mga gasolina or highly flammable na chemicals, ma'am, sa kanilang bahay, ma'am. Kasi po, since highly flammable po ito, may pagkakataon po na pag nagkaroon ng leak ang inyong storage na pinaglalagyan po ng ating mga gasolina at ito po ay nagkaroon ng spark or nagkaroon ng konting ng spark na makakapagdulot para mag-apoy siya, mabilis po itong kakalat sa ating kabahayan at mabilis pong masusunog ang ating bahay. Huwag nating i-sacrifice yung safety natin, ma'am, para lang makatipid. Nagbabala rin ang DOE laban sa mga posibleng magsamantala. Binigyan diin ng DOE na sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act, illegal ang hoarding at profiteering ng mga produkto tulad ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Ang mga lalabag maaaring mapatawan ng multa at pagkakakulong. Nakikipag-ugnayan na raw ang DOE sa DILG at PNP para masiguro ang agarang aksyon laban sa mga posibleng masasangkot dito. Kung tumagal at lumala ang gulo sa Middle East, ayon sa DOE, posibleng irasyon o lagyan ng limitasyon ang ibebentang langis sa kada mamimili. Ngayon pa lang, nagpapatupad na ng limit na 300 liters per customer ang isang kilalang gasolinahan sa Cabanatuan City. Ito ay para maiwasan ang umano'y pananamantala at para mabigyan din ang iba pang mga motorista. Sa Kasiguran Aurora, nauna nang nagtaas presyo ang ilang gasolinahan. 9 pesos hanggang 37 pesos ang itinaas sa kada litro simula kahapon. Paliwanag ng ilang may-ari, mataas ang deliver ng kanilang supplier, kaya kailangan nilang magtaas presyo. Dahil sa nakaambang big-time oil price hike, nagprotesta ang grupong Bagong Alyansang Makabayan sa harap ng isang gasolinahan sa Quezon City ngayong hapon. Muling panawagan nila ibasura na ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Naan nila'y nagpapahintulot sa mga kumpanya ng langis na ipasa agad sa mga consumer ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. May mga panukala sa Kongreso na suspindihin muna ang kinokolektang excise tax o buwis sa inaangkat na fuel. Pabor dito sa Senador Win Gatchalian. Pero paalala niya, 160 billion pesos na nakokolektang oil excise tax ang mawawala sa kaban ng bayan na hindi na sapat sa lumalaking gastusin ng gobyerno gaya ng mga serbisyo. Yung mga collection agencies natin like BIR at DOC, hindi nila na-hit yung target nila. So kung ang excise tax ay tatanggalin, 160 billion yun, malaki rin ang mawawala sa kaban ng bayan. Oo, mababawasan ang pondo ng gobyerno, sabi ng ekonomistang si Emmanuel Leco. Pero gobyerno dapat ang magtipid sa gastos at tiyaking walang nakukurakot sa kaban ng bayan. Kung ang mga kinokolekta ng pamahalaan ay napupunta lang sa mga kurakot, at napupunta lang doon sa mga gastusin na hindi naman essential at mangungutang pa naman, siguro ang mas mabuting
pipigilan ng pamahalaan ay yung paggastos mismo ng pamahalaan at bawas-bawasan na rin yung pangungutang. Ang mahalaga ngayon ayon kay Leco, maprotektahan ang purchasing power o kakayahan ng mga mamamayan na gumastos. Pagka tumaas ang presyo ng mga bilihin, tumaas ang presyo ng petrolyo, mababawasan ang kanilang mabibili. Remember, ang ating ekonomiya is consumption-driven. So, kung ang purchasing power ng mga mamamayan ay mababawasan, yan ang makakapagpabagal ng ating ekonomiya. Pati singil sa kuryente, nanganganib tumaas kapag tumindi ang gulo sa Middle East ayon sa Energy Regulatory Commission. Posible rin daw kasing tumaas ang bentahan sa world market at dahil apektado rin ito ng taas presyo sa petrolyo. Pero sabi rin ng ERC, may mga umiiral na proteksyon gaya ng secondary price cap kapag sumobra ang taas presyo. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa na ng paraan ang problema sa produktong petrolyo, kabilang ang paghingi sa Kongreso ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ng excise tax, pati pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006 upang magamit ang mas murang bioethanol. Ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Simula naman sa Lunes, pansamantalang ipatutupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo bilang bahagi ng pagtitipid sa konsumo ng kuryente at petrolyo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Pansamantala rin ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Iniimbestigahan ng Transportation Department ang nakunang video ng mga ipis na nakasiksik sa handrail ng MRT-3. Pinagpapaliwanag din ang maintenance provider na Sumitomo Corporation. Saksi si Jonathan Andal. Kinilabutan sa litratong ito ang mga pasahero ng MRT-3. Ang kumpol ng mga insektong yan, mga ipis pala. Ang picture, nakuhanan ng isang pasahero sa loob ng women's section ng tren matapos daw siyang kagatin habang nakapatong ang braso sa bakal na hawakan sa loob ng bagon. Nanindig po yung balahibo ko ilang beses po. Naramdaman ko na may kumagat sa akin. Meron po akong nakitang maliit na kagat. Banda siya sa dito. Pero mas nangilabot daw si Joy nang may lumabas pa raw sa puwang na mas malaking ipis. After ko mapicturean, meron po akong nakitang lumabas na mas mataba siya ng konti, na kulay brown, tas parang bilog siya. Sana po linisin nila po yung MRT kasi marami pong nagko-commute araw-araw tapos hindi nila alam na meron palang ganun. And baka mauwi nila sa bahay po nila. Ipinarating ng GMA Integrated News kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang karanasan ni Joy. Nakakahiyaan niya ito, kaya agad niyang ipinag-utos sa General Manager ng MRT-3 na mag-imbestiga at gumawa ng aksyon. Agad namang nahanap ang inirereklamong train set at isinailalim sa disinfection. Sa isang pahayag, sabi ng pamunuan ng MRT-3, pinagpapaliwanag na nila ang Sumitomo, ang maintenance provider ng MRT-3 system. Regular naman nila ang paglilinis at inspeksyon sa mga tren bilang bahagi ng maintenance program ng Sumitomo Corporation. Kanina, pinapasok ang GMA Integrated News sa MRT-3 depot at eksklusibong ipinakita ng Sumitomo kung paano nila nililinis ang mga tren. Ganito po pinapaliguan yung mga tren ng MRT-3. Ang tawag po dito automatic train washing. Meron po diyang ibubugang tubig na may kasamang sabon tapos dadaan sa may brush. At ginagawa daw nila ito araw-araw pagbalik ng tren ng MRT-3 dito sa MRT depot. Araw-araw din nila ang paglilinis sa loob ng tren bukod pa sa buwan ng deep cleaning. Sinasabon nila ang mga upuan, sahig, bintana, pati na labas ng tren. Ginagamitan din ng vacuum cleaner, kinukusko sa mga dumikit na dumi sa sahig gaya ng bubble gum at nagsispray ng alcohol pang disinfect pati na pest control sa mga sulok-sulok ng bagon. Yung nag-viral po na picture, dyan po nakita yan ito, pakita ko sa inyo, sa ganitong singit. Ang tawag daw po dito, stanchion fittings. Now, kung paano nagkaroon ng mga ipis dyan, yun yung iniimbestigahan daw ngayon ng pamunuan ng MRT-3. Sabi ng pamunuan ng MRT-3, pinaiigting na ang paglilinis sa mga tren. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.
Hustisya ang panawagan ng pamilya ng isa sa mga nasawi sa pamamaril sa isang residential resort sa Parañaque noong Miyerkules. Ating saksihan. Dalawang nasawi sa pamamaril sa isang residential resort sa Parañaque City noong Miyerkules. Isa sa mga binawian ng buhay si RJ Gonzales na nakaburol ngayon sa Laguna. Kwento ng kanyang ina, nailigtas pa ni RJ ang kasama niyang 16 anyos bago siya tinamaan ng bala ng baril sa batok na lumabas malapit sa kanyang ilong. Ang anak ko maraming pangarap, hindi kayang palitan ng kahit 10 buhay man. Magkahalong galit at hinagpis ang nararamdaman nila ngayon. Panawagan ng kanyang ina sa suspect. Tumuko na po kayo at panagutan nyo ang ginawa nyo. Hindi lang po ang anak ko ang naging biktima nyo. Hindi pa naaresto ang 59 anyos na gunman. Kinumpirma ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa GMA News Online na may outstanding warrant of arrest noon pang 2023 laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Bago sa saksi, mananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ito'y matapos katigan ng Appeals Chamber ng ICC o International Criminal Court ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na manatili roon si Duterte. Ibinasura ng buo ng Appeals Chamber ang mga argumento ng depensa at apela ni Duterte. Pangulong Bongbong Marcos bibisita sa New York sa Amerika sa ika-9 hanggang ika-10 ng Marso. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakatakdang magsalita ang Pangulo sa special session ng UN General Assembly. Magkakaroon din ng pulong ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres para pag-usapan ng sigalot sa gitnang silangan. Magtatalumpati rin ng Pangulo sa Commission on the Status of Women kung saan bibigyang diin niya ang pagsuporta ng Pilipinas sa pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan. Mahigit 4,000 trabaho, target mapunan sa trabaho at negosyo fair na isinagawa sa isang mall sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos na panauhing pandangal sa pagbubukas ng fair, sa mahigit 2,000 job fair noong nakaraang taon, halos 75,000 ang agad nakatanggap ng trabaho. Noong namang Enero, 2,400 ang hired on the spot sa ikinasang halos 50 job fair sa buong bansa. Alam naman natin na sa kabila ng mga hamon, maabilidad at madiskarte ang ating mga kababayan. Marunong tayong maghanap ng paraan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Iginiit ng abogado ni Ann Curtis Smith na walang kahit sinong babae, public figure man o pribadong mamamayan ang dapat pagsalitaan sa paraang nagpapababa sa kanya at maging paksa ng sexual na komentaryo. Ilang grupo ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Bong Suntay sa Office of the Ombudsman. Saksi si Salima Refran. Panagutin! Bong Suntay! Panagutin! Panagutin! Sumugod sa Office of the Ombudsman ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan para ireklamo si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng mga pahayag niya sa aktres na si Ann Curtis. Naghain sila ng reklamong paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, Magna Carta of Women at Code of Conduct of Public Officials. Sa ilalim ng Republic Act 11313, malinaw din po na hindi mahalaga ang intensyon. Kahit sinasabi niyang walang mali siya kuno ang kanyang sinabi, ito po ay malum prohibitum. In and of itself, ito ay isang krimen. Ang Estado, ang mga kabilang sa Estado na mga opisyal ay mas mataas ang pananagutan dahil sila ang pangunahin dapat na nagdedepensa at nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Dadaan sa evaluation process ang Office of the Ombudsman ang reklamo ng grupo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Suntay. Pero maging ang misis ni Suntay na si Sheila, pati ang kanilang mga anak, hindi raw sang-ayon at hindi raw kinukonsinti ang mga winika ng mambabatas.
Humingi rin siya ng tawad sa aktres na si Ann Curtis at sa pamilya nito. Sabi naman ng counsel ni Ann Curtis, malinaw na inappropriate at hindi katanggap-tanggap ang mga naging pahayag sa committee hearing patungkol sa aktres. Sana raw, magsilbing paalala ito na nararapat irespeto ang lahat ng kababaihan saan man dako at wala raw puwang sa pampublikong diskurso ang mga wikang humahamak sa kababaihan. Ipinagtanggol naman ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio si Suntay. Git niya, wala raw kasalanan si Suntay. Pero sa gitna ng kanyang pagtatanggol kay Suntay, pinuntirya naman niya ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith na kabilang sa mga hayagang bumatikos kay Suntay. Tanong ni Topacio kay Jasmine, hindi raw ba ito nagpo-post sa mga bikini pictures sa social media o sa mga pahayagan para siya ay pagnasaan o di kaya'y para sumikat? Sabi pa ni Topacio, natural lang daw ang pagnanasa sa mga lalaki. Sabay sabing minsan na rin daw niyang pinagnasahan si Gabriela Representative Sara Ilago nang minsang maamoy ito sa isang pagdinig sa Department of Justice. Ang Gabriela, kinundi na ang mga pahayag ni Topacio. Tinawag siyang manyak at ginamit raw ang pagkakataon para magpakalat ng kabastusan at direktang pag-atake kay Ilago. Ang mga katulad raw ni Topacio ay hindi raw dapat hinahayaang maging abogado at ginagamit ang propesyon para mangalipusta. Pinag-aaralan raw nila ang kanilang mga legal na hakbang. Si Jasmine naman dinaan sa social media ang pahayag ng disgusto sa mga sinabi ni Topacio. Nagkaroon din ng pagkakataon ng GMA Integrated News na makausap si Jasmine. Bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang tugon kay Topacio at maging kay Suntay, nagpasalamat naman siya sa mga sumusuporta sa kanila at sa lahat ng kababaihan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtuturo ng respeto sa murang edad pa lamang. At sana po turuan natin ang mga batang lalaki, no? Mula bata pa lang turuan natin sila kung ano ang importansya sa pagrerespeto, sa pagbibigay pugay, sa pag-appreciate at hindi lang 'yon, pagsusuporta sa mga kababaihan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.